Ang topic natin ngayon ay vertical line test. Ngunit bago tayo pumunta sa discussion ng vertical line test, banggitin muna natin ang mga layunin nito. At the end of the lesson, you will be able to define vertical line test, determine the graph of relation, if it is a function or not, using a vertical line test method. Ano nga ba ang vertical line test? The vertical line test is a method used to determine if a graph of relation is a function or not. If the vertical line intersects at only one point, it is called function. If the graph of the relation presented in the coordinate plane is intersected by the vertical line at more than one point, then the graph is not a function. Kung matatandaan nyo, i-discuss natin kung paano i-graph ang piecewise function. Okay. Gamit ang formulang ito, isinolve natin ang value ng x at y. Okay. So, ganito siya. Sa unang formula, 2x plus 1 or f of x is equals to 2x plus 1. Ang pwedeng gamitin natin na value ng x dito ay 6 and 1 sapagkat sa formulang ito, ang x dapat ay greater than or equal to 1. Okay. So, unang input natin ay 6. Kaya naka-arrive tayo ng value ng y na 13. So, nakagawa tayo ng relation dito ng 6 at saka 13. Sa parehas na formula, ang input naman natin or value ng x natin ay 1. Kaya ito ang lumabas na computation natin. So 3 ang range natin or y at 1 naman ang domain or x natin. Okay. Sa pangalawang formula, ang ginamit natin na value ng x ay negative 2. Sapagkat ang x dito should be less than positive 1. Okay. So ang value natin ay negative 2. Then it is squared. It is positive 4 plus 3, that is 7. Ngayon, ang relation naman natin dito ay negative 2 and 7. Ang tanong natin, sa piecewise function na ito, kapag na-graph natin, function ba siya o hindi? So, paano malalaman natin na ang piecewise function na ito ay functions or not? Okay, so gamit ang vertical line test, malalaman natin sa graph kung ito ay functions or not. Okay, so since tapos na tayo sa ating pag-solve ng ating formula, sa dalawang formula, f of x plus 1 at saka f of x is equals to x squared plus 3. At ang nabuo nating mga relation ay 6 and 13, 1 and 3, and negative 2 and 7. So, i-graph natin. Okay, yung vertical line, yung tinatawag nating y-axis. Yung horizontal, yung x-axis natin. So, ganito siya. So, ngayon, i-graph na natin ito. Yung 6 at saka 13. So, ang point niya, ang x natin dito ay 6 at saka 13 yung y. Sulat din natin yung relation niya. Okay. Diyan lang muna. Saka, ang pangalawang formula natin ay, pangalawang relation natin ay 1 at saka 3. So, ang x natin dito ay 1, 3 naman yung y natin or f of x. Okay. Yan. Sa pangatlong relation, negative ang 2 niya, tsaka negative 2 yung x natin, at saka positive 7 yung y natin or f of x. So, dito rin ang relation. So, pwede nating i-connect yung mga dots na ito
connect natin. So ito yung line natin. Ngayon, ang tanong, paano masasabi na ang graph aberration na ito ay functions or not? So, using our vertical line test method, we can determine if this graph aberration is a functions or not. It is just a simple approach. You will just draw a vertical line and then cutting through the graph aberration, then observe for the intersection, just like this one. Okay, as you can see, observe for the point, the intersection. So as you can see, there's only one intersection, meaning that this graph aberration is a function. Okay, so it means to say when the vertical line intersect once, means to say that the domain is associated to exactly one value in the range. Okay. Okay, so I hope na intindihan niyo kung paano mag-determine ng graph aberration kung siya ay function o hindi. Okay, so itong graph na ito ay masasabi natin na siya ay function kasi nag-intersect lang siya once. Subalit dito ay masasabi natin na ang graph na ito, graph aberration, ay hindi siya function kasi tatlong beses siya nag-intersect. Okay? So I hope naintindihan niyo kung ang visualization na ito, kung paano natin malalaman kung ang graph aberration ay isa ba siyang functions or not. Okay, so salamat sa panonood.